Purihin po ang ating mahal na Panginoong minamahal. Tayong lahat po ay pumalakpak. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pagpupuri at pagpapasalamat ay pinapaabot po natin sa ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Hallelujah! 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 Glory to God! Palakpakan pa po natin patuloy ang ating mahal na Panginoon. Glory to God! Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Muli po, mga minamahal po naming mga kababayan, ating mga televiewers, narito po tayo sa Cuneta Astrodome, Pasay City, sa ating pong regular na pagdaraos ng lingguhang pananambahan. Tuwing alas 10 po ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, minsan may pagbabago, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali ang ating gawain dito sa may Cuneta Astrodome. Muli po ang iyong lingkod ay bumabati po sa lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa pangunang dalayan na rin po ng ating minamahal, kinagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeda. At ngayon po ay nais po namin mag-anyaya sa inyong lahat, sa mga may karamdaman, maging sa walang karamdaman, nasa loob ng mga bilangguan, nasa mga pagamutan, naantabayanan po ninyo ang 2 oras po nating pagtatanghal dito sa Channel 13. At ngayon po nandito tayo sa may Cuneta Astrodome, Pasay City. Purihin ang mahal na Panginoon. Ating po munang palakpakan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you, dearest Jesus. Amen. Kaya muli, mga minamahal, amin rin pong pinapaabot sa lahat ng ating mga kapatiran sa may Visayas, Mindanao, at dito po sa Karatig Puok ng Metro Manila, ang pagbati sa inyong lahat. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Nawa, sa araw na ito ay hatdan po tayo muli ng pagpapala buhat sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kabayan, nag-aantabay po ng banal na gawain ito, sapagkat alam ko, mga minamahal ko, na sa tuwing kayo nanonood ng programang to ng mahal na Panginoon, ay pinagpapala kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Muli po ay inyo pong matunghayan dito ang mga Kristiyanong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nakita po ninyo ang kasiyahan ng kanilang mga mukha, ang tunay na pagpapasalamat na sila ay naging kabilang sa banal na pamilya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya purihin po ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal, sa amin pong pagbati sa inyong lahat. Nais po namin ipaabot ang pagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa atin din pong matagumpay na mini crusade po sa may bandang Baliwag, Bulacan. Ang lahat po ng ating mga new converts dyan, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Maging sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, ang malaban siyang magpala muli sa atin sa araw na ito. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po magsabing praise the Lord. Amen. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, at tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng ating banal na salita, ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, na kung saan kinakailangan po nating matunghayan ang tunay na kalooban at kapahayagan ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Tayo po'y dadako sa ating aralin patungkol po sa kaligtasan, salvation. Ano po ang kaligtasan at kailan at saan ang gagaling ang kaligtasan? Sino ang may akda nito at para kanino ito? Habang hinahanda pa po ng mga sumusulat dyan sa projector, mga minamahal, at tinamuna ihanda ang ikalawang Tesalonica 2:13, at dito pa po sa 1:15-16 at Episo 1:4. Umpisa na po natin ang pagbasa para hindi po tayo maantala. Patuloy ko pong pinalala, mga minamahal, sa lahat pa ng mga dumarating. Maluwag pa po ang general admission at napakaluwag pa po rin po ng ating mga aisles. Kung mayroon pa pong dumarating, pwede na po natin patayuin ang ating mga tagal ng kapatiran na pwedeng tumayo at papwestuhin po natin yung mga bagong dating na mga kababayan at mga kapatiran natin. Atin pong basahin muna, mga minamahal, ikalawang Tesalonica 2:13, sundan ng Juan 15:16 at sundan pa rin po ng Episo 1:4. From the Epistle of St. Paul to the Thessalonian, second Epistle of St. Paul to Thessalonian, chapter 2, verse 13.
But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, talatang 13. Ngunit, kami ay narapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula, sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Tuloy-tuloy po natin basahin yung mga nabanggit na talata. From the book of St. John, chapter 15, verse 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Juan Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Epistle of St. Paul to the Ephesians, chapter 1, verse 4. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 1, talatang 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Madalit sabi, mga minamahal, sabi po rito, salvation begins with God. Ang kaligtasan ay nag-umpisa at ang author nito ay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi nanggagaling kanino pa man ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nagmumula sa ating pinakadakilang Diyos. Amen? Ang sabi po niya, God had from the beginning chosen you to salvation. Mulat sa Paul ay pinili na at hinirang na kayo ng mahal na Panginoon para maligtas. Amen. Kaya kung ano man po ang ating kaparaanan na nangaligtas, ang ating pong isa sa isip palagi na tayo po ay talagang pinili ng mahal na Panginoon upang maligtas. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa ating kabaitan, hindi dahil magandang lalaki, hindi dahil magandang babae, hindi dahil mabait ka sa pool ng ikay bata, kaya ka pinili, hindi po. Pinili ng Diyos ang mga naligtas before the foundation of the world. Bago lalangin ang mundo, ay dati nang hinilang ng mahal na Panginoon, ikaw, kayong lahat, ako, para magmana ng kaligtasan ito. O purihin ang kanyang banal na pangalan, hindi sa ating pagpapagal, sapagkat wala pong nagsusumikap na tao sa mundong ito na naligtas sa kanyang sariling sikap. Ang sabi, for by grace ye are saved, not by your works, but by the grace of the Lord. Amen. Kaya lahat po, hindi tayo nangaligtas dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, sa Juan, ating pong mabasa dito sa 1:15-16 sa Tagalog, ang sabi po rito niya, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at yung mananatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingiin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Ang sabi po niya rito, hinirang ko kayo. May purpose ang mahal na Panginoon. Bakit hinirang tayo? Ang sabi niya, hinirang ko kayo para magsipagbunga kayo at hinalal ko kayo para yumaon at mangaral ng Ebanghelyo at ipangaral ang kaligtasan sa aking pangalan. Magsipagbunga. Marami po ang bunga na tinutukoy ng banal na kasulat. Fruit of the Holy Spirit. Bunga ng iyong pananampalataya.
Love, 5:22 ng Galatians, kanilang mga kapatid. Epistle of St. Paul to the Galatians, chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Sa mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yan po ang bunga ng Espiritu Santo. Ang tao kapag ipinanganak sa mahal na Panginoong Hesukristo ay magbubunga siya ng bunga, siyam na bunga ng Espiritu Santo. Ang una pong binanggit ay love. Magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong sarili. Amen. Magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong pamilya. Magkaroon ka ng pag-ibig sa iyong kasambahay, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong kapwa-tao. At magkaroon ka ng pag-ibig na sundin ang batas ng gobyerno. Pag-ibig, ang unang mararamdaman ay isang taong pinanganak na muli. Amen. Magkaroon siya ng concern, pag-ibig na buhat sa Diyos na huwag na siyang gumawa ng kasalanan. Alam niyo po ba, mayroon akong narinig na isang kapatid natin, nandito siya ngayon. Awang-awa daw siya dahil marami siyang pinaluha na babae sa kanyang kapanahunan. Ngunit tumaligtas siya, naawa siya doon sa mga babae na mga nabiktima niya. Totoo po yan. Mararamdaman ninyo yung habag. Marami siyang sinirang buhay ng mga babae dahil sa kanyang bisyong pagkababaero. Ngunit nung dumating sa kanya yung Ebanghelyo ni Kristo, nabago ang kanyang buhay. Siya po'y sadista dati siya. Talaga pong pinapalo niya ang kanyang mga anak. Ngunit nung dumating ang Ebanghelyo ni Kristo, umiral sa kanyang puso ang pag-ibig na buhat sa mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi pa po ng Efeso 1:4, mga kapatid ko, Sir Grace Lamia, Sir Virgin, maupo na lang kayo kung saan kayo. Dito lang kay banda sa meeting. Pakibasa po sa Tagalog 1:4 ng Efeso. Efeso Kapitulo 1, versikulo 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Paano raw po? Ayon sa pagkapili niya sa atin bago tatagin ang sanlibutan. Hindi po siya basta-bastang pipili na mga magwawala lamang sa mundong ito. Ang pinipili po niya yung marunong magpahalaga sa kanyang pag-ibig. Kaya nga po, sinabi ng Biblia, many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, marami ang nakakarinig, ngunit iilan lang po dito ang magmamana ng tunay na pagpapala buhat sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga po niya, sa Efeso 1:4, mula pa man ang lalangin ang sanlibutan ito, ay kanya ng plano ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Upang ano? Ang sabi rito, upang sa buong daigdig na ito ay ipalaganap niya ang kanyang dalisay na pag-ibig sa tao. Ano pang gagawin? Upang sila'y mamuhay na may kabanalan. Sila po ay magluluwalhati sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi nga po, ang mga nililigtas na mahal na Panginoon ay yung mga magluluwalhati sa Kanya. Di po ba karamihan si Apostol Pablo, mamatay tao, abogado, talagang membro ng Sanhedrin sa Israel. Siya po ay may magandang patutuo. Nung maligtas siya, pinag-uusapan ang kanyang conversion ng buong Israel, Juda doon sa Ephesus, sa Macedonia, na talaga po siya'y talamak na masamang tao, masama ang ginagawa, ngunit tumaligtas, nagluwalhati sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Karamihan po ng nangaligtas ngayon sa alanganing mga fellowship, kung 10 ang kanilang mga kalipin na babae, iwanan yung 5, nanatili yung 5. Kung sila'y sabungiro dati, 12 yung pansabong na manok, ngayon 1 na lang natitira. Ay yung 2 yung pansabong, 1 na lang natitira. Kapag sila'y naninigarilyo, 2 packs of cigarette a day, ngayon pa-stick-stick, pa isa-isang stick na lang daw. Hindi yon ang sinabi ng Biblia. Mula nung tatagin ang sanlibutan, hinirang ko na kayo para ano? Para magluwalhati sa aking pangalan.
nagmumura ito, sugalero, babaero, sabungero, sinungaling, homosexual, mga tumboy, mga walang galang sa magulang. Pag dumating sa kanila ng Ebanghelyo ni Kristo, ang makikita mo sa kanila ay kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag mayroon po dyan, binago raw. Pagkatapos binabalikan naman niya yung kanyang ginawa dati, hindi siya binago ni Kristo. Wala pa po ang tinatawag na regeneration o kapanganakan muli o pagbabagong buhay sa kanya. Hindi na po natin pwedeng balikan yun. Ikaw ay nangingimilang mag-isip o ikay nang hintakutan na mag-isip yung ginagawa mo dati. Lahat magsabing amen. Andiyan po ang ating beloved Colonel. Kung hindi ako nagkamali, Mercader ba, mga kapatid? Wala pa po siyang 3 months. Ni pisang minsang pagmumura, hindi niya ginagawa. Hindi na po nagmumura. For, sa loob lamang ng 3 buwan, binago siyang tunay ng mahal na Panginoon. Paano po yan, mga minamahal? Kung dati-dati nagmumura, ngayon paminsan-minsan na lang, wala pa po ang tunay na kapanganakan na dumating sa buhay na isang tao na yan. And sabi ng Biblia, kailangan ating maipamuhay ang sinabi ng 1:4 ng Efeso. Pakiulit sa Tagalog po, gaano kahalaga ang ating gagawin dito? Bakit tayo hinirang ng ating mahal na Panginoon? Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago tinatag ang sanlibutang ito, upang kayo'y maging mga banal na mga walang dungis sa harapan niya at sa kanyang pag-ibig. Kaya pag may nabalitaan ho kayo ng babae muli, naging bakla muli, nakakalungkot po isipin talaga. Mayroon po kaming narinig dyan na nagpapatotoo, nandadaya siya sa timbangan dahil nagbibinta siya ng baboy. Sabi na, alam nyo, hindi kumpleto yung timbangan ko na yun. Lahat ng suki ko, sabi ko kumpleto yan, pero meron ko nilalagay na dati doon. No, hindi na talaga tumatapat sa zero yung aking timbangan. Talaga mandaraya siya. Ngunit nung nabago siya na mahal na Panginoon, miiyak ang kanyang puso. Sabi niya, ilang taon na nakapandaya ko. Mahal na Panginoon, babayaran ko yung nadaya ko sa aking kapwa. Ganun ang ginawa ni Zacchaeus, mga minamahal. Zacchaeus ba, mga beloved brother Frank? Si Zacchaeus ay nagsisi. Ang sabi niya, 4 na doble kong gawin na bayaran ang mga nakuha ko sa aking kapwa noon. Talamak po siyang makasalanan. Ngunit kapag paulit-ulit na ginagawa natin, anong sabi? God will not always strive with man. Hindi palagi nakikipunyagi ang Diyos sa tao. Kapag paulit-ulit mo, Lord, nagkasala na naman ako, patawad ha. Lord, nagkasala na mo, patawad. Hindi po ganon. Minsan ka lang binago ni Kristo. Minsan ka lang pinakamatyan niya sa cross ng Kalbaryo. Alalahanin mo, wala ng Kristong muli mapako para sa iyong kasalanan. Kailangan magpapalik loob ka ng 100%. Huwag mo paglaruan ang kaligtasan ay pinagkatiwala sa iyo ng mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya Jesus Christ is a divider. Karoon ng pagkabahagi pag dumating ang kaligtasan sa sambayanan. Bakit? Ang iba hindi naniniwala, ang iba sumasampalataya, ang iba alanganin ang paniniwala. Kaya sabi, bakit si Kristo? Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo nung dumating, nagkakagulo. Ang buong Israel, buong Judea, buong Samaria, anong mayroon na katuruan? Bakit lalong nagkakagulo? Ating pong pag-aralan mamaya yan. Zacchaeus muna tayo, kapatid. Kaya nila. From the book of St. Luke, chapter 19, verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Lucas, Kapitulo 19, versikulo 8. At si Zacchaeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isinasauli ko ang makaapat. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Iyan ang totoong pagbabagong buhay, mga minamahal ko. Paano po ba yung mararamdaman natin na gusto nating nagmumura? Nararamdaman natin gustong manood ng mga palabas sa telebisyon, mga malalaswa pa, nanonood ng palabas ng sanlibutan. Paano ba kung nagugusto natin manood ng basketball dyan, dito, sa Cuneta? Ito po ay laruan ito ng mga mahilig sa basketball.
Ngayon naman, nandito ang mga anak ng Diyos para magpuri sa ating mahal na Panginoon. Paano yung kung paminsan-minsan ay nagugustuhan mong manood na palabas ng sanlibutan? Ang sabi rito, tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon Kristo 1:4 ng Episo upang tayo ay maging mga banal, purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen. At mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Walang dungis, walang kulubot, walang mancha. Kahit isang pagmumura, isang sinungaling, mild na kasalanan, walang such word na venial at mortal sin. Lahat po ay kasalanan. Kapag lumiko ka sa kalutusan ng Diyos, kasalanan po yan. Amen. Kailangan kung anak na tayo ng Diyos, tinawag tayo upang maging mga banal at walang dungis sa kanyang harapan, sa kanyang pag-ibig. Walang dungis. Ang sabi po, ating buksan pa mga kapatid ko, 2 Tesalonica 2:13. Baba mo muna, Noel. Epistle of St. Paul to the 2 Thessalonians chapter 2 verse Baba 13. mo pa, Noel. 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you Oh, to yes. salvation through Amen. sanctification of the Spirit and belief of the truth. That's right. Ikalawa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13. Ngunit kami ay narapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Brother Bernard Rilon, kung nandiyan, bakibasa ito. Kung wala, ating pong sundan ang binasa. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid ko, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula na ikaliligtas sa pagpapakabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Tingnan niyo po ang mga binanggit ng mahal na kapatid na si Apostol Pablo. Nagpapasalamat po siya sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, sa kanyang mga inaaralan, sa kanyang mga tinuturuan, na sila po ay buhat sa pasimula ay binigyan ng malapit na pagkakataon na maligtas sa ikakabanal nila sa Espiritu at sa pananampalataya sa katotohanan. Kapag ating pong narinig itong ibanghilyo na ito, mga minamahal ko, buong sikap po na ating pangalagaan ang ating mga kaligtasan. Huwag po natin ikaliwat kanan ang ating paglilingkod. Tuloy-tuloy po na makipaglakad kay Kristo. Ang lahat ng gagawin natin para lamang maluwalhati ang ating mahal na Panginoong Kristo. Wala nang iba. Bakit po tinuturo namin sa inyo na magbigay kayo ng buong galang sa inyong minamahal na pastor? Upang kayo po'y maging sagradong mga Kristiyano. Hindi na maging kagaya nung dati. Anong sabi ng Hebrews 3:6 kanilang kapatid? From the book of Hebrews chapter 13 verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. In verse 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen, that's right. Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Versikulo 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Tingnan niyo po yan, mga minamahal. Ang mga lingkod ng mahal na Panginoon ay nagtuturo ng buong sikap sa mga inaaralan. Kaya po'y nalulungkot kapag lumalabas na ng pastoral house ang mga workers at mali-mali ang ginagawa sa iba't ibang outstation natin. Hindi kagalakan ang nararamdaman namin sa aming mga puso.
si Apostol Pablo. Sinabi po niya, mga minamahal, kami nagpapasalamat, ako'y nagpapasalamat sa inyo na inyong binigyan ng kahalagahan ang pagpapakabanal, ang pananampalataya sa katotohanan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Bawat kaluluwa ay napakahalaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Bawat naligtas ay pahalagahan po ninyo yan. Bawat gawain ay inyo pong pakamahalin yan. Kagaya ng ginagawa na ating minamahal na pastor. Sa puno ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. Wala pa akong nalala, sinabi niya, hinto muna ang gawain dahil pagod ako. Amen? Kagaya ng nangyari sa may Bulinaw, Dagupan yata ba? Bulinaw? Dagupan? San Carlos. Sabi ba naman ng worker sabihin mo na sa kapatiran, 1 linggo muna walang gawain at pagod ang mga worker. Wala kaming sinabing ganon, mga kapatid ko. Galing kami magbiyahe, di na kami nakaabot rito. Tuloy-tuloy na ang puri ng mahal na pastor. Nalulungkot siyang mainam, bakit hindi naabot yung Huwebes na gawain? Ang sabi na, papalitan ko yan lahat ng araw hanggang matapos ang gawain sa Baliwag, hanggang overnight, wala nang pahinga. Grabe ang kalungkutan niya na hindi na nahabol yung araw ng Huwebes na yan. Ang sabi niya, bakit ba? Naatraso kami, nasiraan na isang sasakyan namin. Kailan antayin dahil may sakay na mga bata. Nalulungkot po talaga, malapaso, kung aabot kami dito 8:30 na. Ayaw naman niya, tuloy-tuloy na ang puri niya. Grabe ang kalungkutan niya. Ayaw niya talaga, mga minamahal, mawala siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya maaga pa, handa na para sa Baliwag. Inaaraw-araw niya po talaga after ng overnight. Sandali lang na pahinga. Una pa rin siyang nagbihis papuntang Baliwag kahapon. At grabe ang ubo niya. Mga 2 linggo na yung ubo niya. Nagpapakabasa pa siya kagabi. Ang sabi ko, ano pa kaya yan kung hindi na yata siya makapagsalita. Grabe na talagang basa nung kanyang katawan. Nung binihisan ko po, kasing lamig ng yelo ang kanyang katawan kagabi. Grabe po talaga ang aking kalungkutan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon. Kapag gawin mo ang para sa Diyos, siyang gagawa ng himala para sa iyo. O purihin ang kanyang banal na pangalan. Basang-basa ang mahal na pastor kagabi, ngunit hindi man siya namaos. Hindi man niya naramdaman yung grabe pong paninikip ng kanyang dibdib sa ubo, sapagkat ang mahal na Panginoon siyang magpapala nga po sa ating kapag para sa kanyang banal na gawain. Anong sabi? Hindi natin pwedeng ipagpaliban ang ating mga tungkulin. Si Apostol Pablo ay nagpapasalamat na meron siyang naaaralan at sinampalatayanan nila ang katotohanan ito. Amen! Paano ko ihinto mo yan na 1 linggo? Ihinto mo na 1 beses walang gawain? Makatulad tayo ng isang preacher na aming kakilala, kapag medyo maitim lang ang langit, makapal ang ulap, sabihin sa mga membro, medyo makapal ang ulap, baka hindi tayo magkaroon ng gawain, baka malakas ang ulan yan. Kaya ang mga membro, nakikilala na nila kung sino ang pastor nila. Umuulap-ulap lang kaunti. Ang sabi, huwag na tayo mag-attend, baka hindi matuloy ang gawain. Di ba noon umulan lang kaunti. Sabi ng pastor natin, huwag na tayo mag-service at malakas ang ulan. Natatakot sa ulan, hindi natatakot sa mahal na Panginoon. Ngayon, wala na po yung pastor na yon, mga kapatid ko. Wala na. Hindi na po na ipagkatiwala na mahal na Panginoon ang gawain sa kanya mga kamay. Kaya ang sabi po rito, natutuwa si Apostol Pablo na makita na ang kanya mga inaaralan ay sumampalataya sa katotohanan. Binibigyan ng kahalagahan lahat ng aming mga kasama kagabi sa Baliwag, mga kapatid ko. May mga anak, lahat po'y basa yan. Kahit may payong, talagang tumindi ang buhos ng ulan. Wala kang magagawa kundi sundin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nakita po namin pati mga may sakit, may mga lagnat, halang basang-basa po talagang totoo. Ngunit nakita namin na po, nasilayan namin yung mga mukha nila, ang sasaya nila. Tuwan-tuwa sila sa mahal na Panginoon. Yan po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi po rito mga kapatid ko, ang kaligtasan ay buhat sa mahal na Panginoon. Kaya atin pong bigyan pa ng pagkakataong basahin ang taas na, Noel, itaas na. Ang sabi pa po rito mga kapatid ko, taas pa, salvation involved God's love. Ang kaligtasan ay talaga pong ipinapahayag dito ang tunay at dalisay na pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga inaaralan niya, beloved brethren. Bakit pinutol mo yan, Noel? Beloved, bakit buo mo yung...
Brethren, beloved. Beloved brethren, minamahal na mga kapatid ko. Grabe po ang pag-ibig. Yung address lang na yun, minamahal. Bakit po si Juan si St. John the Beloved? Atin pong mabasa rito, kaya nilang pakibasa nyo lang. First Epistle of St. Paul to Thessalonians, chapter 2, verse 17. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence, not in heart, endeavor the more abundantly to see your face with great desire. Amen. 2:17. First Thessalonians. Unang mga taga Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 17. Ngunit kami, mga kapatid, na nangahiwalay sa inyong sandaling panahon, sa katawan, hindi sa puso, ay nagsisikap na lubha upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais. Tingnan niyo po yan, mga minamahal na mga kapatid. Nalulungkot kagad si Apostol Pablo, mahiwalay lang siya sa kanyang mga inaaralan. Paano niyo mga new converts? Ang Cavite City is halos new converts pa ang turing namin. 2 taon lang mahigit na nagkrusada tayo. Kailangan pag-aralan at turuan mo. Kung maaari, wag iwanan ang mga new converts na yan, sapagkat sila po'y nangangailangan ng kalinga ng isang pastor. Kaya pinagkatiwala namin ito sa mga preachers.